Welcome to my YouTube channel. Pilit inaunawa ni Kim ang mga nangyayari. Malapit na siyang magtapos. Pinagdaanan niya ang lahat ng hirap na ito para saan. Wala bang saysay ang lahat? Pero may isang bagay siyang siguradong sigurado. Ito ang araw na namatay siya, hindi literal, dahil nabuhay siyang comatose, nasa vegetative state. Isa sa mga nurse ang nagudyok sa kanyang lola na tanggalin na ang life support dahil wala pa raw siyang nakitang gumising pagkatapos ng 3 buwang ganito. Galit na sumigaw ang lola ni Kim, sinabing hindi siya susuko sa kanyang apo. Matapos mahulog mula sa bubong, idineklara si Kim bilang isang vegetative patient. Nararamdaman niya ang haplos, ang sakit, at naririnig niya ang iyak ng kanyang lola. Sa isip niya, magiging maayos ang lahat. Hindi pa naman siya nagkakasakit noon, sigurado siyang makakabangon din siya. Pero sa madilim na mundong ito, bawal na siyang kumilos. Hawak ng kanyang lola ang kanyang kamay, umiiyak, sinasabing hindi niya kayang sumuko. Siya na ang nagpalaki kay Kim matapos mamatay ang mga magulang nito. Nagmamakaawa siya para sa kahit anong senyales mula kay Kim. Pilit gumalaw si Kim gamit ang buong lakas pero wala siyang nagawa. Dumalaw din ang kanyang kapatid, sinabing ang mga nambuli noon kay Kim ay siya namang nambubuli ngayon sa kanya. Hindi na raw niya kaya. Nagtrabaho rin si Lola sa isang restaurant para sa gastusin sa ospital pero nasugatan siya sa trabaho. Nanghihinayang ang kanyang kapatid, umiiyak habang isinisigaw na magising na si Kim. Sa kanyang kalungkutan, iniisip ni Kim na baka panaginip lang ang lahat. Kung maghihintay lang siya ng kaunti pa, madyay gising din siya sa bangungot na ito. Pero 3 taon na ang lumipas, nandoon pa rin siya. Hindi na rin siya binisita ni Hyunjin. May mga nurse na nag-uusap sa tabi niya, sinasabing nawala ng malay ang kanyang lola. Pero hindi sila nag-alala, masaya pa nga dahil maaari na nilang lakasan ang TV. Naalala ni Kim ang lahat ng mga gumawa ng masama sa kanya, sina Park Min-chul, Yong Tae, Jung Min-ho, Kang Chang, Oh Dae, Kim Young, pati na ang mga guro na nagtago sa mga hayop na ito. Kung sa isang himala, makabalik siya sa simula ng lahat, wawasakin niya ang bawat isa sa kanila. Pinlano niya sa isipan ang paghihiganti, paulit-ulit. Lumipas ang 4, 5, 6, 7 taon, hanggang 10 taon. Nasa isipan pa rin ang paghihiganti, pero kalaunan, sumuko na siya. Lumuha si Kim, isang patak lang, at nagmakaawa na tapusin na ang kanyang buhay. Biglang lumitaw ang isang lalaki sa harapan niya, at nagmulat ng mata si Kim. Akala niya'y panibagong araw na naman ng pare-parehong bangungot. Pero hindi ito tulad ng dati. Nasa loob siya ng kanyang silid-aralan. Akala niya'y panaginip lang. Pinisil niya ang pisngi niya, masakit. Tumusok siya sa binti gamit ang ballpen, at naramdaman ang sakit. Hindi ito panaginip. Totoo ito, nakabalik nga siya. Sa harap niya, nakikita niya si Park, isa sa mga nambuli sa kanya, binubugbog ang isang kaklase. Walang makagalaw. Ito ang simula ng lahat ng sakit niya. Lumapit siya kay Min, nagsabi ng isang salita. Tigil. Tumawa si Park, pinagtatawanan siya, minamaliit gamit ang kanyang dulas sa pananalita. Pero bigla na lang siyang sinuntok ni Kim sa pisngi, tumahimik si Park. Mukhang bumalik si Kim sa unang taon niya sa high school, sa eksaktong sandali na palagi niyang gustong balikan. Ang araw na nagbago ang lahat sa buhay niya. Naalala pa niya ito ng malinaw. Si Park ay walang gana sa klase, tipikal na bully. Nagsasaya sa larong Legend Online. Nilapitan si Lee Jung, isang payat at mahiyain na kaklase, at sinabihang siya na muna ang magpalakas ng karakter niya sa laro. Napilitan si Lee, kaya't naging alipin siya ni Park sa laro. Bumaluktot ang kanyang grado. Kinukuhaan siya ng pera para sa laro. Hanggang sa hindi na nakatiis si Lee at nagalit, sinabihang siya na dapat ang maglaro. Sa unang pagkakataon, nakakita si Kim ng karahasang personal. Ayaw niya ng gulo, pero tinutulungan siya ni Lee sa pag-aaral, kaya hindi niya kayang manahimik. Pipigilan siya ng isa nilang kaklase, sinasabing kapag sumali siya, parang naghukay na siya ng sariling libingan. Pero lumapit pa rin si Kim, dahil hindi naman siya mahina sa sports at hindi siya kulelat sa grupo ng mga lalaki. Dumating ang guro kaya medyo naawat ang sitwasyon. Pero mula noon, naging target na siya ni Park at ng grupo nito. Araw-araw siyang pinapahirapan, walang araw na pahinga, bogbog sarado. Para siyang nasa impyerno. Balik sa kasalukuyan, kakatapos lang niyang suntukin si Park. Gusto sanang gumanti ni Park, pero agad hinawakan ni Kim ang kamay nito at ibinuslo sa mesa. Damn you go ito. Pinagsasapak ni Kim si Park habang iniisip ang bawat detalye ng nakaraan. Naalala niyang si Park ay umaasa lang sa laki ng katawan. Hindi ito sanay tamaan. Kaya madaling bumagsak. Mukhang pinlano ni Kim ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon, paulit-ulit sa isipan. Itinapon niya si Park sa locker at inulit-ulit ang sipad dito. Tumingin siya kay Park ng masama, iniisip ang lahat ng taong gustong gumanti rito. May bamatong silya sa kanya, grupo ni Park. Sinisigaw na tumigil siya. Ngunit malamig na sinabi ni Kim na ayaw niya. Lumapit ang isang dambuhalang lalaki, si Kang Chang, ang pinakamalakas sa grupo, kahit si Park ang leader. Tinitigan nila ang isa't isa, pero bago pa magkapisikalang muli, biglang dumating ang isang babae, sumigaw na paparating ang guro. Nag-alisan sila, nagbabanta ng paghihiganti. Habang nasa klase, iniisip ni Park ang nangyari. Sobrang bagbog siya. Nangako siyang papatayin si Kim. Magtitipon muli ang grupo niya pagkatapos ng klase. Sa kabilang silid, pinag-uusapan ng grupo ang laban. Sinabi nilang may plano na sila noon pa kay Kim. Tanong ng isa kung may nagpakalat ng chismis.
Pero ang mahalaga, binasto sila ni Kim sa harap ng kung nagustuhan nyo please paki-share and subscribe para sa iyang episode salamat mga idol lahat.